Now, kung paano mayroong dominant species doon sa humans and non-humans tayo, mayroon ding dominant groups among ourselves, tayo bilang humans. At least 6 ways. Halimbawa, kung saan tayo pinanganak, iba-iba tayong mga lugar na pinanganak. So, nagkakapare-pareho tayo ng itsura, kinakain, lingwahe, sense of humor. At yung lahi na yun, yung race na yun, ay nagiging sanhi ng ating mga discrimination. It takes many forms, mula xenophobia, ethnic cleansing, yung katulad na nangyari sa mga Uyghurs, sa mga Rohingya, maging sa ating mga kapatid na mga katutubo na palaging nadi-displace, lalo na pag may nangihimasok ng mga malalaking corporate investments, nagmimina, naglalaging. At hindi lang dito sa atin, maging doon sa mga mayayaman, quote-unquote, mga bansa, yung white supremacists, kawawa ang mga Hispanics, mga itim, mga Asians, mga African Americans in North America. Matindi ang racial bias. Bukod sa race, syempre, yung ating kasarian. Pag sinurvey mo, easily 70-75% ng mga managerial positions, supervisory positions, kalalakihan yun, madalas. At iba-iba rin ang anyo ng sex discrimination mula sa domestic violence, sexual harassment, unequal treatment, and so forth. Ako naalala ko meron kaming research noon, ako'y bata pa, women in coconut plantations. At lumabas dun sa aming research, nagtatrabaho ang mga kababaihan 25.6 hours a day. Paano nangyari yun? Kasi naman pala dun sa pagsusuri, habang natutulog, nag-aalaga ng bata. Habang nagluluto, nag-aalaga ng bata. Habang naglalaba, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng bata. Kaya bulto ng trabaho lang buong mundo nandun sa mga kababaihan. At na-associate ito sa mga kabataan. Kaya merong phrase sila, VAUC, Violence Against Women and Children. And speaking of children, ang report ng UN, as high as 1 billion children in a year suffer from all sorts of things, malnutrition, trafficking, child abuse, children in situations of armed conflict, and so forth. Napakahirap maging bata sa isang napaka-violent ka ng mundo. At pag tumanda ka naman, tulad ko, ganun din, nahihirapan ka na maghanap ng trabaho, bumababa na yung value, kawawa ka naman dun sa mas malalakas kaysa iyo. Kaya ang sabi nila, yung ageism, all throughout life daw yun. Now, those are just the more popular 3, yung sex, race, and age discrimination. May 3 pa, yung physical and mental state discrimination. Mahirap paging PWD, mahirap sumakay sa bus, mahirap maghanap ng trabaho, mahirap mag-aral. At bukod sa physical, pati yung mga mayroong issues sa kanilang mental struggles, mental health. Napakaliit ng ating public investment sa mental health. Walang nag-aatupag sa mga tao na mayroong mental health concerns. Na bukod doon, mayroon din tayong discrimination sa skill set and occupation. Sabi nga nila, kahit ikaw ang pinakamagaling na maglaba sa buong mundo, wala kang sinabi dun sa abogado, kahit lahat ng kaso talo. Iba-iba kasi yung ating trato na pagpapahalaga sa skills ng mga tao. And finally, yung pang-anim ay yung discrimination sa orientation and preference. Mula sa mababaw na naglalaitan tayo sa taste ng damit, ng music,
and so forth. Hanggang dun sa seryoso na dinidemonize minsan, no? Kung ang yung preference ay kapwa lalaki o kapwa babae. Hanggang sa ngayon ay ganun pa rin dinadanas ng ating mga kapatid na nasa LGBTQ plus community. So, itong anim na ito na tinatawag nating peoples and persons biases. Tawag natin yung peoples and persons kasi to accommodate the fact that some of it ay kung paano ka pinanganak and some of it kung paano ka lumaki, tumanda bilang tao. Napakasalimot! And to sort itong ating napakasalimot na anim na mga larangan ng pagkakaiba, ito yung isa sa aking napakapaborito na learning device. Ang tawag nito ay BINCO, which stands for Binary Cube. Let's check it out. At ito naman ang box of biases. Madali lang po itong kukumpunin, wala pong ididikit. So, from the package, tutupiin nyo lang din uli doon sa kanyang mga guhit tupian na sinasabi natin. At ito ay meron itong konting sikreto lang, meron itong connecting corners. Itong maliliit na ito. Yung connecting corners na ito, i-connect mo lang, i-handshake mo lang silang dalawa, ganyan. And once na magka-handshake na sila, pwede mo na siyang isara, just like any other ordinary box. No? Yan. As you can see. And once it's done, you can notice itong mga sides na ito. Of course, there are 6 surfaces of box. Andito yung mga biases natin corresponding to doon sa peoples and persons component ng ating diversities. And these biases, of course, ay yung sex discrimination, and then yung race discrimination, age discrimination, physical and mental state discrimination, skill set and occupation discrimination, and orientation preference discrimination. This box ay mayroon siyang mga QR codes kung makikita mo. And if you scan them, this corresponds to a page online where your students can learn more about itong mga issues na ito. But more than that, ito rin box na ito ay pwede rin itong gamitin para bang watch or tracker. Ayun progress. For instance, halimbawa, nakaranas kayo ng bias or discrimination. Whether you're the aggressor or kayo yung aggrieved, whether you personally or sa inyong community. Halimbawa, body shaming o di kaya sexual harassment or racist slur. Pwede mong isulat ito sa isang piece of paper. You take note kung kailan nangyari, kung sino ang involved, and so forth, some other details. And then, you roll it. Tapos, ipapasok mo ito dun sa yung box of biases. Pasok mo dyan, and then, meron pa ulit nangyari. Pasok mo ulit dyan. That's your box of biases. Pag ginanon mo siya, may laman yung box of biases. The goal ay ma-empty ito yung box of biases by addressing them. Pag na-address mo na, whether you make amends or you call out a person, and then pwede mo nang alisin siya sa yung box of biases. Isa-isa mo alisin, pagka na-address mo na,
And pagka wala ng laman ng yung box of biases, ayun, pwede mo na siyang baligtarin. And that's exactly the goal na ma-reverse itong ating box of biases. Then, it's actually quite very simple. And that is why it is called the Binko box of biases. Kasi ang mahiwagang box na ito ay pwedeng baligtarin ng ganun na lang. Napakasimple. Oops. And, it reveals beautiful icons. And instead of discrimination, ang nakalagay doon ay mutuality. Mutuality across ages, mutuality among races, mutuality between sexes, mutuality concerning physical and mental states, mutuality regarding skill set and occupation, and mutuality involving orientation and preference. At yun ang purpose nitong ating Binko box of biases. I'd also like to take this opportunity to pursue yung nabinbin natin kanina na proposition, na sinasabi natin, ang mga conflicts natin ay nagmumula doon sa ating pagkakaiba o sa ating diversities. How do we do that? I'd like to do that with a question, ano sa palagay nyo, bakit mayroong child abuse? Okay. The quickest answer is, kaya mayroong child abuse kasi may child. That sounds ridiculous naman if you think about it. Kung sabay-sabay tayong pinanganak, magkakaroon ba ng child abuse? Siyempre hindi. Kung pare-pareho tayong kababaihan, mayroon bang sex discrimination? Siyempre wala. Kung sabay-sabay naman tayo, pareho tayo ng lahi, mayroon bang race bias? Wala rin. The principle is simple. Spot the diversities, spot the conflict. Halimbawa, mayroong binubuli. Paano natin susuriin? Hanapin natin ang pagkakaiba. Ano bang pagkakaiba nung nambubuli at yung binubuli? Maaaring mas malaki doon sa physical state niya. Normally, malaki yung mga bully. O di kaya, mas mayaman, yung nambubuli. Yung kanilang economic disparity. O ibang probinsya, ibang lahi, ibang relihiyon. Kung saan mayroong pagkakaiba, nandun ang potensyal ng ating mga pag-aaway at mga kidwaan. What do you think?